Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 171. Guards, ilayo niyo siya. Tanungin niyo siya kung saan niya itinago ang bagay na iyon. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin ninyo, basta mapapagsalita niyo siya. Utos ng Budapest. Sa sandaling ito, hindi na niya hinangaan at iginagalang si Neil tulad ng ginawa niya noong simula. Hindi niya ito pinapasok sa kanyang laboratorio. Ngayon lang niya gustong makuha ang bagay na iyon. Naglakad ang dalawang bodyguard papunta kay Neil. Takot na takot si Neil. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng mga ito sa kanya, ngunit siya ay isang mananaliksik. Siguradong hindi niya ito kinaya. Boss, inosente ako. Hindi ko talaga alam kung saan napunta ang bagay na iyon. Boss, payagan mo na ako. Pupunta ako sa ibang laboratorio para magnakaw ng mga gamit para sa iyo. Lumuhad si Neil at sinabing, nalantad ka na. Sa tingin mo ba maglalakas loob ang ibang laboratorio na kunin ka? Pagkatapos ng araw na ito, malalaman ng buong lungsod ang tungkol sa iyong mga aksyon. Walang kukuha sa isang magnanakaw na gustong mabuhay sa iba. Walang awa na sabi ni Budapest. So, I advise you to take the initiative to hand over that thing. In that case, maybe I'll consider letting you into my laboratory. Dati, pinapasok niya siya bilang taong namamahala sa laboratorio. Ngayon, pinag-iisipan lang niya na pasukin siya. Masyadong halata ang pagkakaiba. Gayunpaman, alam ni Neil na hindi niya maabot ang antas na ito dahil hindi niya ito maaalis. Boss, hindi ko talaga tinagaw ang bagay na iyon. Wala talaga, sabi ni Neil. Tumanggi ka sa isang toast para lang mapilitan kang uminom ng forfeit. Alisin mo siya at tanungin mo siya ng maayos. Nawalan din ng ganang makipag-usap si Budapest kay Neil. Direkta niyang hiniling sa kanyang mga tauhan na kunin siya. Boss, inosente ako. Hindi ko talaga ninakaw ang booklet na yan. Kinaladkad si Neil palabas, pero patuloy pa rin siya sa pagsigaw. Gayunpaman, natukoy na ni Budapest na siya iyon, kaya walang epekto ang kanyang mga sigaw. Magpadala ka ng isang tao sa Chardon family para magtanong sa paligid. Tingnan kung may nawala sila sa kanilang laboratorio. Matapos mailabas si Neil, sinabi ni Budapest sa isang taong mukhang mayordomo sa tabi niya. Naghinala siya na wala man lang ninakaw si Neil kaya gusto niya muna itong kumpirmahin. Oo. Sagot ng taong iyon, saka tumalikod at umalis. Obviously, siya ang mag-aayos. Sa kabilang panig, sa wakas ay dumating si Huang Feng at ang iba pa sa kumpanya. Pagkatapos noon, lahat ay pinaalis. Karamihan sa kanila ay diretsyong bumalik. Ilang tao lang tulad ni Huang Feng ang pumunta sa cafeteria para kumain. Nakagawa pa lang ng ilang hakbang si Huang Feng nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Suyamo. Ingat ka sa pagpahinga. Huwag kang masyadong mapagod. Sa hapon, pag-uusapan ka ng mga taga-HR tungkol sa bagong kontrata. I promised you a raise last time. Tiningnan ni Huang Feng ang text message at may mga pagdududa. Tumaas man ang sweldo, tila hindi na kailangang pumirma ng bagong kontrata ngayon. Gayunpaman, marahil ito ang regulasyon ng kumpanya. Kung nagbago ang sweldo, agad na babaguhin ang kontrata. Hindi ito masyadong inisip ni Huang Feng. Siyempre, buti na lang nakapagtaas ng sahod. Nabanggit na ito ni Suyamo minsan, ngunit ito ay halos isang biro. Sa pagkakataong ito, ang pagtaas ng sweldo ay marahil dahil nagbago siya mula sa isang ordinaryong security guard hanggang sa isang manager. Bagamat hindi binalak ni Huang Feng na magtrabaho dito ng masyadong matagal, at least wala pa siyang ideya na umalis. Kaya naman, hindi siya tumutol sa pagpirma ng bagong kontrata. Tinanggap pa niya ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pagtaas. Si Huang Feng, na nasa mabuting kalooban, ay kumain. Kasabay nito, natagpuan ni Xi Mengzhao, na hiwalay kay Suyamo, si Zhang Wei, na pipirma ng bagong kontrata kay Huang Feng sa hapon. Bulong nito sa kanya, bagamat hindi niya alam kung bakit ginawa ito ni Xi Mengzhao, si Xi Mengzhao ang boss niya kung tutuusin. Natural, hindi siya masyadong makapagtanong, kaya pumayag siya. Dahil kailangan niyang pumirma ng bagong kontrata, hindi kaagad umalis si Huang Feng pagkatapos kumain, ngunit naghintay sa opisina.
Oo naman, hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng tawag mula sa Departamento ng Human Resources, si Zhang Wei. Hiniling niya sa kanya na pumunta, promotion, taasan, maging general manager, maglingkod bilang CEO, magpakasal sa isang mayaman at magandang babae. Ito ang ritmo ng pagpunta sa rurok ng buhay, pagmamalaki ni Huang Feng. Manager Huang, nandito ka. Tingnan mo, ito ang bagong kontrata na inihanda ng kumpanya para sa iyo. Kung walang problema, maaari mong pirmahan ang iyong pangalan. Si Zhang Wei ay magalang pa rin kay Huang Feng gaya ng dati. Nang makita niyang paparating si Huang Feng, nagkusa rin siya na batiin siya. Gayunpaman, tumingin siya kay Huang Feng na may kakaibang tingin. Gayunpaman, hindi ito napansin ni Huang Feng. Bagamat alam niya na ang bagong kontratang ito ay pinamumunuan ni Suyamo, at hindi magsisinungaling ang kumpanya sa kanya, tumingin pa rin si Huang Feng. Siyempre, higit sa lahat gusto niyang makita kung magkano ang magiging sahod niya sa hinaharap. Nalaman niyang tumaas nga ng malaki ang kanyang sweldo. Ito ay 3 beses sa kanyang kasalukuyang sweldo, o higit pa. Kahit na ang dating sweldo ni Manager Liu ay maaaring hindi kasing laki ng kanyang kasalukuyang sweldo. Inalagaan pa rin ako ni Yamo. Napaisip si Huang Feng sa kanyang puso, ngunit hindi niya naramdaman na may mali. Bagamat medyo mataas ang sweldo niya, hindi naman ito masyadong mataas. Tungkol naman sa ibang aspeto, halos tumingin din siya dito at wala siyang nakitang kakaiba. Pagkatapos nito, masaya niyang pinirmahan ang kontrata, at pagkatapos ay ibinigay ang kontrata kay Zhang Wei. Nakita ni Zhang Wei si Huang Feng na masayang pumipirma sa kanyang pangalan, at ang kanyang mukha ay naging mas kakaiba, ngunit hindi siya nagsalita. Sige, Manager Huang, kung wala kang anumang tanong, maaari ka nang umalis. Magkakabisa ang kontratang ito pagkatapos itong lagdaan ng General Manager, sabi ni Zhang Wei. Gayunpaman, sinabi ni Zhang Wei na si Xi Mengzhou ang General Manager, hindi ang Deputy General Manager, kaya ang kontratang ito ay kailangang pirmahan ni Xi Mengzhou sa halip na si Suyamo. Gayunpaman, hindi ito napansin ni Huang Feng. Wala na akong ibang sasabihin. Manager Zhang, aalis na ako, tumayo si Huang Feng at sinabi. Matapos ilabas ni Zhang Wei si Huang Feng, nagpakita si Xi Mengzhou ilang sandali pa. Paano na? Pinirmahan niya ba? Nagmamadaling tanong ni Xi Mengzhou. Oo, sabi ni Zhang Wei. Pagkatapos nito, iginiya niya si Xi Mengzhou papasok sa opisina at ibinigay ang kontrata ni Huang Feng kay Xi Mengzhou. Nang makita ni Xi Mengzhou ang pangalan ni Huang Feng, nagpakita siya ng isang tusong ngiti at bamulong sa sarili, tingnan natin kung paano ka makakatakas sa kontrol ko sa pagkakataong ito. Pagkatapos noon, lumingon siya at sinabi kay Zhang Wei, naihanda mo na ba ang mga bagay na hiniling kong ihanda mo? Oo, sabi ni Zhang Wei habang kumuha siya ng isa pang kontrata mula sa kanyang drawer at ibinigay ito kay Xi Mengzhou. Kinuha ni Xi Mengzhou ang kontrata, pagkatapos ay kinuha ang piraso ng papel na pinirmahan ni Huang Feng sa kanyang pangalan noon at inilagay ito sa bagong kontrata. Hiniling ni Xi Mengzhou kay Zhang Wei na espesyal na gawin ang 2 kontrata, upang maikonekta ang mga ito ng walang putol. Kabanata 172. President Xi, hindi ba ito? Medyo hindi nararapat. Hindi maiwasang magtanong ni Zhang Wei sa mahinang boses. Bakit hindi nararapat? Sa tingin ko ito ay napakahusay, casual na sabi ni Xi Mengzhou habang tinatali ang kontrata. Nagpout si Zhang Wei at hindi nagsalita. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Xi Mengzhou. Ang kontrata na tinanggal sa kalaunan ay walang pagkakaiba sa mga tuntunin ng sweldo, ngunit maraming mga paghihigpit sa mga tuntunin ng haba ng oras at kabayaran. Maaaring sabihin na kung pinirmahan ni Huang Feng ang kontratang ito, hindi siya makakaalis ng kusang loob sa kumpanya maliban kung sibakin siya ng kumpanya. Kung hindi, ang pagkalugi ay magiging napakalaki. Si Huang Feng ay pabaya din. Hindi niya pinirmahan ang kanyang pangalan sa pagitan ng mga pahina. Gayunpaman, kahit na ginawa niya, ito ay tila hindi gaanong epekto. Nilinaw ni Xi Mengzhou na gusto niyang panatilihin siya sa kumpanya. President Xi, mayroon ka bang espesyal na nararamdaman para kay Huang Feng at ayaw mong umalis siya? Napaisip si Zhang Wei. Gayunpaman, sa pagtingin sa kasalukuyang ekspresyon ni Xi Mengzhou, naramdaman niyang malabo iyon. Tila natutuwa siya kapag hindi pinalad si Huang Feng.
Bueno, mag-file ng kontrata. Nilagdaan ni Xi Mengzhao ang kanyang pangalan sa likod ng kontrata, pagkatapos ay ibinigay ito kay Zhang Wei. Kinuha ito ni Zhang Wei. Handa nang umalis si Xi Mengzhao pagkatapos niyang tapusin ang kanyang trabaho, ngunit bago siya umalis, bigla siyang may naisip. Ay oo nga pala, huwag mong sabihin kay Ate Yamo na pinalitan ko ang kontrata ha. Siyempre, hindi mo masasabi sa ibang tao. Panipi, nakuha ko, Pangulong Xi, sabi ni Zhang Wei. Ang bagay na ito ay tiyak na hindi malalaman ng ibang tao. Tumango si Xi Mengzhao na may kasiyahan. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay pinahahalagahan ni Sister Yamo. Kung siya ang nagtakda kay Huang Feng, hindi siya magiging masaya. Sa oras na ito, hindi alam ni Huang Feng na siya ay itinayo ng isang tao. Naghihintay si Xi Mengzhao na maghayganti sa kanya. Pagkatapos umalis sa kumpanya, hindi agad bumalik si Huang Feng. Sa halip, pumunta siya sa tindahan ng alahas na pinuntahan niya noong nakaraan. May gagawin siya. Nagpunta muli si Huang Feng sa Zhou Wufu Jewelry Store. Dito nakuha ang kanyang unang balde ng ginto. Kung hindi, wala siyang perang pambili ng bagong bahay, bagamat inuupahan pa ito. Maligayang pagdating. Ang receptionist ay masigasig tulad ng dati. Tumango si Huang Feng at sinabing, nandito ako para makita si Manager Liu. Nakipag-appointment ako sa kanya noon. Huang Feng ang pangalan ko. Oh, Mr. Huang pala. Sinabi sa akin ni Manager Liu na dalhin ka sa opisina niya kung pupunta ka. Malinaw na natanggap ng hostess ang mga tagubilin ni Liu Demao. Nang marinig niya ang pangalan ni Huang Feng, nagkusa siyang magsalita. Tumango si Huang Feng at sinabing, kung gayon, guguluhin kita para manguna. Sa katunayan, minsang nakapunta si Huang Feng sa opisina ni Liu Demao at alam kung nasaan ito. Gayunpaman, halatang hindi siya papayagan ng iba na pumasok dito, kaya kailangan pa rin niya ng maghahatid sa kanya. Sa opisina ni Liu Demao, muling nakilala ni Huang Feng ang manager. Mr. Huang, nandito ka na. Nakita ni Liu Demao si Huang Feng at magiliw siyang binati. Bagamat alam niyang hindi pumunta si Huang Feng dito para bumili o magbenta ng mga bagay sa pagkakataong ito, si Liu Demao ay masigasig pa rin kay Huang Feng. Naisip ni Huang Feng na karapat-dapat si Liu Demao na maging manager ng tindahang ito. Talagang naging komportable ang mga tao na tretuhin ang mga tao ng ganito. Manager Liu, narito ako para kunin ang isang bagay ngayon, sabi ni Huang Feng. Inihanda ko na to para sa'yo. Hinihintay ko lang na kunin mo. Sabi ni Liu Demao, pagkatapos ay itinulak ang isang kahon ng alahas kay Huang Feng at sinabing, tingnan mo. Kinuha ni Huang Feng ang kahon at binuksan ito. Sa loob, mayroong isang Night Luminescent Pearl Pendant. Ang Night Luminescent Pearl na ito ay ang iniwan ni Huang Feng noon. Mayroon siyang dalawa sa kabuuan. Ibinenta niya ang isa at iniwan ang isa rito. Hiniling niya kay Manager Liu na tulungan siyang gumawa ng pendant. Ngayon, sa wakas tapos na ang pendant. Inilabas ni Huang Feng ang pendant. Matapos ang buong pendant ay kinulit ng tindahan ng alahas, ito ay naging mas maganda. May mga accessories sa paligid ng Night Luminescent Pearl. Pagkatapos noon, ilang sirang brilyante ang nakalagay. Maging si Huang Feng ay medyo natigilan nang makita niya ito sa unang pagkakataon. I'm very satisfied with this pendant. Matapos tingnan ito ng ilang sandali, iniligpit ni Huang Feng ang pendant. Ang Zhou Wufu Jewelry Store na ito ay isang lumang brand kung tutuusin. Napakahusay pa rin ang pagkakayari ng mga manggagawa sa loob. Kung hindi, hindi maiisip ni Huang Feng na mag-ukit dito. Buti naman nasiyahan si Mr. Huang. Nakangiting sabi ni Liu Demao. Sa katunayan, hindi siya natatakot na si Huang Feng ay hindi nasisiyahan sa simula. Malaki ang tiwala niya sa mga kamay ng mga manggagawa sa kanyang tindahan. Magkano ang craftsmanship fee? Ililipat ko ang pera sa iyo, sabi ni Huang Feng. Who knew that Manager Liu waved his hand and said, it's not much. This time, I will not charge Mr. Huang. Just treat it as making friends. In the future, if Mr. Huang has any business, just take care of us. Paano ko matatanggap ito? Sabi ni Huang Feng na may halong pagtataka. Kung tutuusin, hindi siya pamilyar kay Liu Demao, kaya ayaw niyang hindi magbayad. Wala lang talaga, hindi naman kailangan ng maraming pera.
Sinabi ni Liu Damao na ang Night Luminescent Pearl mula sa huling pagkakataon ay maaari pa ring kumita ng malaki kung magpapalit sila ng kamay dito. Sa makatuwid, wala siyang pakialam sa halaga ng pagpoproseso ni Huang Feng ng pendant. Nang makitang paulit-ulit na nagpumilit si Liu Damao, walang sinabi si Huang Feng tungkol sa pagbabayad. Gayunpaman, nakilala rin niya si Liu Damao sa kanyang puso. Bagamat hindi pa rin siya pamilyar sa kanya, halatang magandang bagay na makipagnegosyo sa gayong tao. Kung makakakuha siya ng ilang alahas mula sa ibang mga espasyo sa hinaharap, magandang ideya na hayaan siyang hawakan ito. Sa katunayan, walang masyadong inaasahan si Liu Damao para kay Huang Feng. Naging magalang lang siya, hindi niya inaasahan na makakakuha ng anumang magagandang alahas mula kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na iyon ay hindi madaling makuha. Pagkatapos ng casual na pag-uusap ng dalawa, umalis si Huang Feng. Bilang manager dito, si Liu Damao ay marami pa ring kailangang gawin araw-araw, kaya hindi magandang ipagpaliban siya ng matagal. Pagkatapos umalis sa tindahan ng alahas, inilagay ni Huang Feng ang pendant sa storage box. Ibibigay niya ang pendant na ito kay Su Yamo. Noong nakaraan, tinanggap niya ang mga damit, relo, at iba pang bagay mula sa kanya. Bagaman hindi niya ibinigay ang mga ito sa kanya, napakahalaga pa rin ng mga ito, at lahat ng mga ito ay bago. Si Huang Feng ay walang anumang dapat bayaran sa oras na iyon. Nang dumating siya para ibenta ang Night Luminescent Pearl noong nakaraang linggo, bigla niyang naisip na maibibigay niya ang natitira sa kanya. Bagamat ang Night Luminescent Pearl na ito ay maaaring ibenta sa malaking halaga, ibinigay ito ni Huang Feng kay Su Yamo. Una, ito ay upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Pangalawa, hindi siya masyadong kapos sa pera ngayon. Anyway, ang lugar ay nagbago, at ang kanyang trabaho ay matatag. Sa maikling panahon, parang hindi siya masyadong kapos sa pera. Siyempre, ito lang ang naisip ni Huang Feng. Sa katunayan, kabilang pa rin siya sa mahirap na pamilya. Kabanata 173. Pagkatapos umalis sa tindahan ng alahas, tinawagan ni Huang Feng si Su Yamo. Hello, Yamo, libre ka ba ngayong gabi? Ilang beses tumunog ang telepono bago ito kinuha. Anong problema? Tanong ni Su Yamo. Gusto kitang i-treat sa isang pagkain bilang pasasalamat sa pagbibigay mo sa akin ng napakaraming bagay noong nakaraan, direktang sabi ni Huang Feng. Namula si Su Yamo at sinabing, ano ang ibig mong sabihin sa pagbigay nito sa iyo? Inihanda ko ito para sa kaibigan ko. Nag-abroad siya at ayaw kong itapon iyon. Huwag mo nang masyadong isipin. Hindi ko na masyadong inisip. Hindi ko alam kung espesyal na binili para sa akin. Pero sa huli, napunta pa rin sa kamay ko. Napakaraming bagay ang natanggap ko mula sa iyo at ngayon gusto kong i-treat ka sa isang pagkain para ipahayag ang aking pasasalamat, sabi ni Huang Feng. Sa totoo lang, hindi naman niya masyadong pinag-isipan. Nakikita ko. Hindi alam ni Su Yamo kung ano ang iniisip niya. Nang mabalitaan niya na gusto siyang i-treat ni Huang Feng sa isang pagkain, natural na handa siya sa kanyang puso. Ngunit natatakot siya na kapag pumayag siya ng masyadong mabilis, hindi ito magiging mabuti at mapapaisip si Huang Feng ng sobra. Bigyan mo ako ng pagkakataon na suhulan ang boss ng maayos, nakangiting sabi ni Huang Feng. Nakikita kong napakatapat mo, at ubili akong papayag, sabi ni Su Yamo, na nagkukunwaring nasa mahirap na posisyon. Sige, salamat, Boss Su. Nakangiti ring sabi ni Huang Feng. Mas naging magkaibigan na silang dalawa lalo na kapag wala sila sa trabaho. Matapos ibaba ang tawag kay Huang Feng, lalong uminit ang mukha ni Su Yamo. Nang imbitahan ni Huang Feng si Su Yamo sa isang pagkain, hindi niya ito masyadong inisip. Ngunit hindi niya alam na ito ang unang pagkakataon na pumayag si Su Yamo na kumain ng mag-isa kasama ang opposite sex. Dati, may mga nag-imbita sa kanya sa isang kainan o sine, ngunit lahat sila ay tinanggihan niya. Ngunit nang si Huang Feng na, hindi niya naisip na tumanggi, ngunit ayaw niyang tumanggap ng mabilis. Anyway, sa simula hanggang sa huli, hindi niya talaga naisip na tumanggi. Itinuring ba itong isang petsa? Tahimik na nag-isip si Su Yamo sa kanyang puso. Habang iniisip niya ay lalong namumula ang mukha niya. Sa oras na ito, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Si Su Yamo, na nag-iisip ng walang kaparirikan, ay nagulat.
Matapos makitang si Exi Mengzhou iyon, sinabi niya sa masamang kalooban, hindi ka ba maaaring kumatok sa pinto bago pumasok? Tinakat mo ako hanggang sa mamatay. Hindi ba't lagi kong ginagawa ito? At saka, ano ang dapat ikatakot? Madilim na ang araw ngayon, sabi ni Exi Mengzhou na may pagdududa. Naramdaman din ni Suyamo na masyadong exaggerated ang kanyang pagganap, kaya mabilis niyang binago ang paksa at sinabing, bakit mo ako hinahanap? Let's have dinner together tonight. Galing sa Kapitolyo ang babaeng yun. Kahit anong mangyari, maituturing tayong kalahating landlord dito. Bagamat ayoko sa kanya, kapag hindi natin siya yayain sa hapunan, baka sabihin niyang kuripot kami sa likod. Umupo si Exi Mengzhou at sinabi, naalala lang ni Suyamo na nandito si Tang Mazo. Bagamat mahilig silang magtalo ni Exi Mengzhou sa isa't isa nang magkita sila, nagkaroon din ng pagkakaibigan sa pagitan nilang dalawa. Sa bagay, sabay silang lumaki. Kaya naman, nang dumating si Tang Mazo sa Jiangzhou, dapat siyang imbitahan ni Exi Mengzhou sa hapunan para salubungin siya. Gayunpaman, naisip ni Suyamo na ipinangako niya lang kay Huang Feng, at inaabangan din niya ang petsang ito, kaya ayaw niyang kumain kasama sina Exi Mengzhou at Tang Mazo. Mengzhou, may gagawin ako ngayong gabi. Samahan mo si Mazo sa hapunan at humingi ng tawad sa kanya para sa akin. Iimbitahan ko siya bukas, sabi ni Suyamo. May dinner party ka mamayang gabi? Tanong ni Exi Mengzhou. Hindi ito itinanggi ni Suyamo. Lalaki o babae? Biglang naging maingay si Exi Mengzhou. Alam niya na karaniwang kumakain si Suyamo kasama niya, at kamakailan lang, wala siyang narinig na anumang social event sa kumpanya. Kahit na may mga kaganapan sa lipunan, magkakaroon ng mga tao mula sa Departamento ng Relasyon sa Publiko. Pagkatapos, dapat na pribado ang dinner party ni Suyamo. Bakit mo ito tinatanong? Hindi komportable na sabi ni Suyamo. Sa harap ni Exi Mengzhou, palagi niyang tinuturing ang sarili bilang nakatatandang kapatid, ngunit medyo nahihiya siya pagdating sa bagay na ito. Nakita ni Exi Mengzhou ang reaksyon ni Suyamo at kinalagad ang isang string ng mga pantig. Isang lalaki, masyado kang magsalita. Lalaki to, okay, sabi ni Suyamo. Hindi tama yan, Ate Yamo. Hindi pa kita nakikitang kumain na may kasamang lalaki dati. May sitwasyon ba talaga? Yung lalaking tumawag sa Yamo kanina sa telepono. Naisip ni Exi Mengzhou ang mga nakaraang araw nang kasama niya si Suyamo. Narinig niya ang isang lalaki na tumatawag sa kanya ng Yamo sa telepono, at hindi nagalit si Sister Yamo sa oras na iyon. Don't worry so much. Humingi ka ng tawad kay Mazo para sa akin, sabi ni Suyamo. Ate Yamo, sabihin mo sa akin. Ano kayang itsura ng taong yun? Guwapo ba siya? Anong pinagkakakitaan niya? Mabuting tao ba siya? Ayaw sabihin ni Suyamo, ngunit talagang gustong malaman ni Exi Mengzhou. Ang mga babae ay likas na maingay, at ang bagay na ito ay nangyari kay Sister Yamo, na nasa tabi niya. Lalong napukaw ang interes ni Exi Mengzhou. Huwag magsalita ng walang kaparirikan. Normal na magkaibigan lang tayo, sabi ni Suyamo. Hindi ko naman sinabi na hindi kayo normal na magkaibigan. Ate Yamo, inaamin mo ba na hindi kayo normal na magkaibigan? Kalimitan ay napakatalino mo. Ngunit bakit pakiramdam ko ay medyo mabagal ka pagdating sa usaping ito? Nakangiting sabi ni Exi Mengzhou. Ito ba ang maalamat na kasabihan na ang isang babaeng umiibig ay may negatibong IQ? Panipi, medyo hindi natural ang ekspresyon ni Suyamo. Mali talaga ang sinabi niya ngayon. Na-realize din niya na medyo mabagal talaga siya pagdating sa usaping ito, kaya hindi na siya umimik. Kahit anong tanong ni Exi Mengzhou, wala siyang sinabi. Nakita ni Exi Mengzhou na talagang walang sasabihin si Suyamo, kaya hindi na siya nagtanong. Anyway, tiyak na malalaman niya ito sa hinaharap. Ate Yamo, kung talagang may boyfriend ka, dapat ipaalam mo muna sa akin. I will check for you. Okay, sabi ni Suyamo. Ito ang napagkasunduan nila noon. Gayunpaman, wala talaga siyang relasyon ngayon, kaya hindi na kailangang sabihin kay Exi Mengzhou. Kung hindi, ang babaeng ito na gustong sumali sa kasiyahan ay tiyak na gagawa ng isang bagay na kabalbalan. Tumango si Exi Mengzhou na may kasiyahan at tumigil sa pagsasalita tungkol sa bagay na ito. Ate Yamo, pinirmahan na ang kontrata ni Huang Feng. Gusto mo bang tingnan ito?
Bagamat sinabi iyon ni Xi Mengzhao, talagang ayaw niyang makita ito ni Suyamo. Gayunpaman, si Huang Feng ay na-promote ni Suyamo, kaya tiyak na kailangan niyang ipaalam sa kanya ang tungkol dito ngayon. Nag-uusap lang sila tungkol sa hapunan nang biglang banggitin ni Xi Mengzhao ang pangalan ni Huang Feng. Nagulat si Suyamo, ngunit nang makita niyang walang ginawang kakaiba si Xi Mengzhao, alam niyang nagkataon lamang iyon at walang napansing mali si Xi Mengzhao. I don't need to look at the contract. Just sign it. Ang mga detalye ng kontrata ay napagpasyahan niya, kaya hindi na niya kailangang tingnan ito ngayon. Oo, pirmahan mo na lang. Nakahinga si Xi Mengzhao na ayaw tingnan ni Suyamo ang kontrata. Pagkatapos, makahulugang sinabi niya ang parehong bagay. Kabanata 174. Sewage Treatment System, ang manual na ito ay maihahambing sa isang propesor. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsasaliksik at mga eksperimento, ito ay pinagsama-sama at nakuha. Kabilang dito ang isang kumpletong hanay ng mga guhit at data na may kaugnayan sa disenyo ng isang bagong uri ng kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya. Ang halaga ay hindi pangkaraniwang. Matapos makipag-appointment si Huang Feng kay Suyamo para sa hapunan, diretso siyang umuwi. Nang makarating siya sa bahay at tumingin sa storage box, nakakita siya ng bagong bagay. Kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya. Ano ito? Ungol ni Huang Feng habang binuklat niya ang booklet. Bagaman ito ay isang booklet, ang kapal nito ay hindi manipis. Sa makatuwid, naalala rin ni Huang Feng na inilagay niya sa storage box noon. Ito ay ang kopya ng paraan ng paggawa ng peking bakal na kinopya niya mula sa internet. Kinopya rin ito sa isang maliit na booklet, at ang booklet na iyon ay mas manipis kaysa sa nasa kamay niya. Sa katunayan, ang mga paghahanda ni Huang Feng ay hindi limitado dito. Hindi lamang niya kinopya ang paraan ng paggawa ng bakal, ngunit kinopya rin niya ang ilang simpleng recipe ng paggawa ng alak, mga air purifier, at iba pa. Basta ito ay isang bagay na mahahanap niya sa internet, marami na siyang nakopya nito kamakailan. Ang mga bagay na ito na kumakalat sa internet at maaaring matagpuan ng sinuman ay malinaw na hindi magandang bagay. Gayunpaman, walang pakialam si Huang Feng. Sapat na sa kanya basta't mayroon siyang mga bagay na ito. Ang mga bagay na ito ay ang kanyang pain. Sa mga bagay na ito, nagkaroon siya ng pagkakataong makipagpalitan ng mas magagandang bagay sa ibang mga espasyo. Siyempre, pwede rin namang ipagpalit ang ilang walang kwentang bagay, gaya ng pala na nakuha niya noong nakaraan. Gayunpaman, kahit na nakuha niya ang isang bagay na walang silbi, wala siyang nawala. Ngayon, malinaw naman, ang storage box na ito ay nagbigay sa kanya ng napakagandang bagay. Ang mas mahalaga ay ang teksto sa booklet na ito ay talagang nasa Ingles. Bagamat hindi nakikilala ni Huang Feng ang lahat sa kanila, nakikilala niya ang ilan sa kanila. Kaya naman, sigurado siyang nasa Ingles ang mga salitang ito. Ang pagsusuri ng kahon ng imbakan ng item ay ang halaga nito ay hindi pangkaraniwang. Sa makatuwid, kahit na hindi mabasa ni Huang Feng ang lahat ng mga salita ng malinaw, alam niya na ito ay isang magandang item. At least, mas maganda ito kaysa sa item na nilagay niya sa storage box. Gamit ang booklet na ito, nagsimulang mag-isip si Huang Feng kung paano umasa dito para kumita ng pera. Ang pinakasimpleng paraan ay ang pagbebenta ng booklet na ito. Naniniwala siya na maaari siyang magkaroon ng malaking kita. Gayunpaman, ito ay isang beses na deal. Ito ay hindi cost-effective. Kung gusto niya talagang umasa dito para kumita ng malaki, natural, siya mismo ang mag-produce at magbenta. Gayunpaman, hindi naging madali ang paggawa at pagbebenta nito mismo. Una sa lahat, kailangan niyang magkaroon ng sapat na startup capital. Pagkatapos noon, kailangan niyang ibenta ang mga produkto na ginawa niya para makilala ng iba ang sarili niyang mga bagay. Bukod dito, hindi alam ni Huang Feng kung ano ang mga kinakailangan sa paggawa ng bagay na ito. Kung ang mga kinakailangan ay masyadong mataas, kung gayon wala siyang kakayahang gumawa nito. Sa pag-iisip nito, nag-download si Huang Feng ng software ng pagsasalin sa kanyang mobile phone at isinalin ang lahat ng mga salitang Ingles. Bagamat may kasamang ilang propesyonal na termino, at maaaring hindi masyadong tumpak ang pagsasalin, naiintindihan ni Huang Feng ang mga pangkalahatang bagay. Matapos itong maunawaan, nagliwanag ang mga mata ni Huang Feng.
Ito ay talagang isang magandang bagay. Ngayong napakalaganap na ng industrialisasyon, maraming pabrika ang hindi gumawa ng magandang trabaho sa paggamot ng dumi sa alkantarilya. Karaniwan ang palihim na naglalabas ng dumi sa alkantarilya. Ito ay higit sa lahat dahil ang presyo ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya ay masyadong mataas. Maraming mga pabrika ang hindi gustong bilhin ito at hindi gustong gamitin ito. Kung ang sinabi sa booklet na ito ay totoo, kung gayon ito ay magiging isang malaking reforma para sa buong industriya ng paggamot sa dumi sa alkantarilya. Ang gastos ay mababawasan, ang proseso ay magiging mas simple, at maging ang lugar ay magiging mas maliit. Hangga't maaaring gawin ang mga naturang bagay, hindi dapat magkukulang ng mga mamimili. Dahil din dito hindi sinasadya ni Huang Feng na ibenta ang iba pang mga bagay. Ito ay isang tandang na maaaring mangitlog. Kung ibinente niya ito ng ganoon lang, Luigi. Gayunpaman, hindi ganoon kadali ang paggawa nito mismo. Bagamat hindi mataas ang mga kinakailangan para sa linya ng produksyon, kailangan din ni Huang Feng na magkaroon ng startup capital. Kung walang panimulang kapital, ang lahat ay walang kabuluhan. Dati, akala niya ay isang taong hindi kapos sa pera. Ngayon, napagtanto ni Huang Feng na kapos siya sa pera. Kapos siya sa maraming pera. Bagamat kumita siya ng kaunting pera mula sa pagbebenta ng Night Luminescent Pearl noong nakaraang pagkakataon, halatang malayo ito sa sapat. Kailangan niyang humanap ng paraan para kumita ng mas maraming pera. Sa makatuwid, inilabas ni Huang Feng ang lahat ng mga bagay na nakuha niya mula sa storage box at tiningnan ang mga ito isa-isa upang makita kung ano ang maaaring ibenta para sa pera. Mayroong maraming magagandang bagay na nakuha mula sa kahon ng imbakan, ngunit hindi marami ang talagang maaaring ibenta para sa pera. Ang natitirang Night Luminescent Pearl ay inihanda na para ibigay kay Suyamo. Bukod dito, kahit na hindi niya ito ibigay sa kanya, hindi ito magiging kapaki-pakinabang. Kung tungkol sa iba pang mga bagay, tanging ang Jade Buddha at ang pagpipinta lamang ang maaaring ibenta para sa ilang pera. Ang Jade Buddha ay lubhang nakatulong para sa kanyang paglilinang. Mas gugustuhin ni Huang Feng na maghintay ng ilang sandali kaysa ibenta ito. Pagkatapos, ang tanging natitira ay ang pagpipinta. Hindi gaanong alam ni Huang Feng ang mga painting, kaya hindi niya alam kung maganda ba ang painting na ito o hindi. Hindi lang niya kayang husgahan. Sa pag-iisip nito, nag-iisang inilabas ni Huang Feng ang painting. Pagkatapos, inilagay niya ang iba pang mga gamit sa storage box. Handa na siyang lumabas at humanap ng pagkakataon para ibenta ang painting na ito. Ang Xiuan Street ay isang sikat na anti-gang kalye sa Jiangzhou. Bagamat hindi pa nakapunta roon si Huang Feng, narinig na niya ang pangalan nito. Dahil ibebenta niya ang kanyang kaligrapya at pagpipinta ngayon, natural na gusto niyang pumunta doon upang tingnan. Sumakay siya ng taxi papuntang Xiuan Street. Bago siya pumasok ay narinig na niya ang ingay. Pagpasok niya sa kalye, nakita niya ang maraming stall sa magkabilang gilid ng kalsada. Gayunpaman, alam din ni Huang Feng na ang mga bagay na maaaring ibenta sa mga stall dito ay malamang na hindi magandang bagay. Sa kahabaan ng kalye, may dalawang mahabang hanay ng mga tindahan. Lahat ng mga tindahang ito ay nagbebenta ng ilang mga antigo. Siyempre, mayroon ding mga peke. Ito ay isang pagsubok sa paningin ng isang tao. Natural, may mga tindahan na nagbebenta ng mga antik sa mga tindahang ito. Natural, may mga tindahan din na bumili ng mga antigo. Ang destinasyon ni Huang Feng ay ang mga tindahang ito. Hoy, little brother, halika at tingnan mo ang asul at puting porselana ko. Nahukay lang ito. Panahon ng Qianlong. Tingnan mo, may dumi pa sa ibabaw. Wala akong panahon para linisin ito. Anong asul at puting porselana? Kuya, halika at tingnan mo ang aking string ng Buddhist prayer beads. Ito ay mula sa Tang Dynasty. Ito ay isang tunay na antique. Little brother, come and take a look at my things. I guarantee that they are all authentic. Sa sandaling pumasok si Huang Feng at natanggap ito, pinuntirya siya ng ilang mga ngalakal na may matalas na mata. Ang mga ngalakal na ito na nagtatayo ng mga stall ay madalas na nagtatayo ng mga stall dito at pamilyar sa mga taong madalas pumunta dito. Si Huang Feng ay mukhang hindi pamilyar sa unang tingin. Dapat first time niya dito. Isa pa, mukha siyang bata. Ang mga ganyang tao ay madaling lokohin. Sa makatuwid, pinuntirya nilang lahat si Huang Feng. Kabanata 175.
Hindi inaasahan ni Huang Feng na magiging masigasig ang mga taong ito. Akala ba nila ay sip-sip siya? Itinulak ni Huang Feng ang mga tao at sinabing, narito ako para magbenta ng mga bagay, hindi para bumili ng mga bagay. Pagkatapos noon, naghiwa-hiwalay ang mga tao na may tunog na, sok. Ang ilang mga tao ay tumingin pa kay Huang Feng ng may galit. Kung tutuusin, nagtitinda din sila. Ngayong sinabi ito ni Huang Feng, nangangahulugan ito na siya ang kanilang katunggali. Walang gustong magkaroon ng ibang katunggali. Walang pakialam si Huang Feng sa mga tingin ito. Anyway, wala naman siyang balak na magtayo ng stall dito. Nang umalis ang mga taong ito, mas nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos noon, tinanong ni Huang Feng ang mga tao kung alin ang pinakamalaking tindahan ng anti-gang lugar dito. Maaaring narinig lang ng taong iyon ang mga salita ni Huang Feng. Ngayong narinig niya ang tanong ni Huang Feng, alam niyang pupunta si Huang Feng sa pinakamalaking tindahan ng anti-gang tindahan para ipagbili ang kanyang mga gamit. Little brother, I advise you to do the same as me and sell your goods here. Kung sinuswerte ka, pwede kang kumita ng ilang daan o ilang libo araw-araw. Kung pupunta ka sa tindahang iyon para ibenta ang iyong mga paninda, matalas ang mga mata nila. Pinayuhan ng tao si Huang Feng. Malinaw, naisip niya na si Huang Feng ay kapareho nila. Lahat sila ay nagbebenta ng mga pekeng kalakal. Kung nagbebenta siya ng mga bagay dito, maaari niyang lokohin ang mga tao. Ang mga mahilig magsamantala sa maliliit na bagay, kung pupunta siya sa tindahan, halos imposible. Salamat sa payo mo, pero gusto ko pa ring subukan muna. Sabi ni Huang Feng, ngunit wala siyang gaanong tiwala sa kanyang puso. Kung tutuusin, hindi niya alam kung mahalaga ba ang mga bagay niya o kung magkano ang halaga nito. Nang makitang hindi sumuko si Huang Feng, walang magawa ang taong umiling. Pakiramdam niya ay kailangan pang itaboy si Huang Feng ng iba. Kaya, hindi na siya nagpayo, ngunit sinabi kay Huang Feng ang address ng tindahan. Matapos siyang pasalamatan ni Huang Feng, pumunta siya sa tindahan dala ang kanyang mga painting. Sa likod niya, maraming tao ang nakaturo sa likod niya. Malinaw, naisip nila na niloloko lang ni Huang Feng ang kanyang sarili sa pagkakataong ito. Ang Baolei Pavilion ay ang pinakamalaking anti-gang tindahan sa Xiuan Street. May 3 palapag ito at may malawak na lugar. Maging ito ay ang laki o ang mga bagay na ibinebenta sa loob, ito ay pangalawa sa lugar na ito. Maraming tao ang pumapasok araw-araw. Siyempre, marami ding tao tulad ni Huang Feng na gustong magbenta ng mga bagay dito. Sa makatuwid, nang malaman ng shop assistant sa loob ang layunin ni Huang Feng, hindi na siya nagulat. Sa halip, dinala niya siya upang maghanap ng isang appraiser sa tindahan na dalubhasa sa pagtatasa ng mga bagay. Kuya Feng, kailangan na naman kitang guluhin. Ngayon lang, may customer na gustong magbenta ng calligraphy at paintings. Dinala ng shop assistant si Huang Feng sa isang maliit na silid at sinabi sa isang matandang nakaupo sa loob. Nakasuot ng isang pares ng malapad na salamin ang matanda. Mukha siyang nasa edad 50s o 60s. Mabuti ang loob niya, lalo na ang kanyang pares ng mata na matatalas. Sinulyapan niya si Huang Feng, ngunit wala siyang pakialam. Sa halip, ikinaway niya ang kanyang kamay at pinaalis ang katulong sa tindahan. Dalhin mo dito, sabi ng matanda kay Huang Feng. Pagtatasa ng kaligrapya at pagpipinta ang kanyang trabaho. Sa Baolei Pavilion, hindi lang siya ang appraiser. Gayunpaman, ang kanyang mga kwalifikasyon at kakayahan ay nangunguna, lalo na sa larangan ng kaligrapya at pagpipinta. Siya ay lubos na iginagalang. Marami pang ang mga tao ang lumapit sa kanya para tasahin nang makakuha sila ng magandang kaligrapya at mga painting mula sa ibang lugar. Kung authentic ang calligraphy at paintings na na-appraise niya, tataas pa ang halaga. Kaya naman, nakatanggap siya ng maraming customer araw-araw. Gayunpaman, dahil sa kanyang edad, nais ng amo dito na bawasan ang kanyang trabaho. Gayunpaman, ang matanda ay nakipag-usap sa kaligrapya at mga pagpipinta sa buong buhay niya, at nasiyahan siya sa sorpresa ng pagtuklas ng isang kayamanan. Sa makatuwid, hindi niya binawasan ang kanyang trabaho. Si Huang Feng ay hindi nang ahas na maging pabaya. Bagamat hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, halatang isa siyang makatutukoy sa halaga ng kanyang kaligrapya at mga painting. Matapos ibigay ang pagpipinta, hindi kalmado ang puso ni Huang Feng.
Hindi niya alam kung anong klaseng pagsusuri ang ibibigay ng kabilang partido. Nang kunin ng matandang lalaki ang kaligrapya at pagpipinta ni Huang Feng, siya ay walang pakialam noong una. Kung tutuusin, marami siyang nakikilala araw-araw na nangangarap yumaman at nagdala ng mga pekeng gawa sa kanya para sa pagtatasa. Noong una, naisip niya na si Huang Feng ay ganoong tao. Gayunpaman, pagkatapos ng paglalahad ng pagpipinta at pagtingin, nagbago ang kanyang iniisip. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa kawalang interes sa pagiging seryoso. Tumingala siya kay Huang Feng nang may pagtataka, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo upang tingnan muli ang painting. Dinampot pa niya ang magnifying glass sa katabi niyang mesa. Nang tingnan niya ang painting, tuluyan niyang nakalimutan ang sitwasyon sa paligid niya. Matagal siyang hindi umimik. Bagamat nababalisa si Huang Feng, hindi niya pinutol ang pag-iisip ng kabilang partido. Si Huang Feng ay maaari lamang tumabi at matiyagang maghintay. Pagkaraan ng mahabang panahon, ibinaba ng matanda ang magnifying glass sa kanyang kamay at tumingin kay Huang Feng. Saan mo nakuha itong painting? Tanong ng matanda. Nung lumabas ako noon para maglaro, may nakita akong naglalagay ng stall sa kalye, kaya binili ko. Nung time na yon, hindi ko sineryoso. Pero, pagbalik ko, pakiramdam ko, baka hindi ordinaryo tong bagay na to, kaya dinala ko to para ma-appraise ngayon. Nakaisip na ng dahilan si Huang Feng. Kung tutuusin, kapag nagpunta sila dito upang magbenta ng mga bagay, sila ay maingat sa pinagmulan ng mga bagay. Kung hindi lihai-timo ang pinanggalingan, hindi nila ito tatanggapin. Siyempre, hindi sila masyadong mag-iimbestiga. Gayunpaman, kung ito ay ibinebenta sa itim na merkado, hindi nila kailangang alalahanin ang pinagmulan. Tamang-tama, nang marinig ng matanda ang mga salita ni Huang Feng, hindi niya ito sinaliksik. Nagtanong lang siya, at saka sinabing, baka hindi ordinaryo itong bagay mo. Kahit si Master hindi nakakasiguro. Tanong ni Huang Feng, kung hindi makasigurado ang kabilang partido, hindi matansya ang halaga ng bagay na ito, at hindi ito maaaring ibenta. Si Huang Feng ay natural na ayaw. Wala siyang gamit para sa painting na ito. Siya ay kapos sa pera at nangangailangan ng mga pondo sa pagsisimula. Well, medyo kakaiba ang painting na ito. May mga techniques na hindi ko pa nakikita. Hindi naman itinago ng matanda at diretsyong sinabi. Bahagyang nadismaya si Huang Feng, at pagkatapos ay gustong itago ang painting. Pumunta ka ba dito ngayon para lang tasahin ito, o para ibenta ang painting na ito? Hindi nagmamadali ang matanda na paalisin si Huang Feng, ngunit muling nagtanong. Siyempre gusto kong ibenta, nagkataon lang na binili ko yun that time. Walang kwenta kong itago, kaya gusto kong ibenta, ani Huang Feng. Saglit lang, may darating na bisita mamaya. Marunong din siya sa calligraphy at pagpinta. Tingnan natin kung ganoon, sabi ng matanda. Sa totoo lang, sa loob-loob niya, naramdaman na niya na hindi ordinaryo ang painting na ito, pero hindi niya alam kung sino ang artista, kaya makakaapekto ito sa kanyang panghuhusga. Fine, wala naman akong gagawin Naisip ito ni Huang Feng at sinabi. Ito ay natural na pinakamahusay kung may pag-asa na ibenta ito. Kabanata 176. Matanda Feng, nandito ako. May natanggap ka bang maganda kamakailan? Nang si Huang Feng ay nakikipag-chat sa matanda, isang malakas na boses ang nagmula sa labas. Pagkatapos, bumukas ang pinto mula sa labas. Isang matandang lalaki na halos kasing edad ang lumitaw sa harap ni Huang Feng. May bisita. Napansin agad ng matanda si Huang Feng. Bakit hindi ako maghintay sa labas? Matanda ka na, pero masigla ka pa rin. Tumayo si Old Man Feng at sinabing, halika, hinihintay ka namin. Hinihintay mo ako. Ano ang problema? Pumasok ang matanda at walang sinabing umalis. Halika, tingnan mo ang pagpipinta na ito. Dinala ito ng batang kaibigang ito dito. Hindi ako sigurado sa ngayon, at natatakot ako na baka mawalan ako ng magandang trabaho. Dahil bihasa ka sa larangang ito, sabay-sabay tayong tumingin. Sabi ni Old Man Feng. Hindi ka sigurado. Mukhang interesado ang matanda. Binuksan niya ang painting at maya-maya ay nagkaroon siya ng parehong reaksyon tulad ng Old Man Feng. Pagkatapos, nagsimula siyang makipag-usap kay Old Man Feng ng masigasig. Tingnan mo to. Akala ko marami na siyang nagamit na tinta. Nung una, parang biglaan. Pero kapag tinitigan mong mabuti,
may mas malalim na kahulugan. Not bad. At saka, hindi ko pa nakita ang teknik na ito dati. Oo, parang simple lang ang teknik na ito. Pero kung tutusin, mahirap para sa isang ordinaryong tao na mag-drawing, lalo pat mag-drawing. And this structure, parang kabilang sa ibang school. May impression ka ba dito? Hindi ko pa nakita. Pinalibutan ng dalawa ang painting at patuloy na nag-uusap. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla, pagdududa, at kagalakan dahil sa pagtuklas ng bago. Nakalimutan na nila ang tungkol kay Huang Feng. Hinawakan ni Huang Feng ang kanyang ilong ng awkward. Hindi niya inistorbo ang dalawa. Napatingin siya sa dalawa na pinag-aaralan ng painting. Tumanggo sila at umiling. Tila labis nilang pinahahalagahan ang pagpipinta na ito. Maaari ba itong ibenta sa magandang presyo? Si Huang Feng ay may kislap ng pag-asa sa kanyang puso. Kapos siya sa pera ngayon, sobrang kapos sa pera. Ilang sandali pa ay tumigil na ang dalawa sa kanilang pag-uusap. Tumingin ang matandang lalaki kay Huang Feng at tinanong ang parehong tanong ng Old Man Feng. Si Huang Feng ay nagbigay ng parehong sagot tulad ng dati. Itong painting mo, to be honest, ay napakaganda in terms of technique, concept, and technique. Kaya lang, hindi pa tayo nakakita ng ganitong klaseng teknik at teknik dati, pero hindi ibig sabihin na hindi maganda. Sa kabaligtaran, napakaganda nito. Ang flaw lang ng painting mo ay ang author, Wu Tangzi, ay isang taong hindi pa natin nabalitaan na may halaga sa pagpipinta, kung ganoon ang dating ng pagpipinta, sabi. Tumanggo si Huang Feng. Sa katunayan, ang iniisip niya ay, hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi mo sa akin. Nag-aalala lang ako kung magkano ang pagbebenta ng painting na ito. Sa iyong palagay, magkano ang maaaring ibenta nitong painting? Tanong ni Huang Feng. Ito ang tunay niyang layunin. Gusto mo ba talagang ibenta? Kahit na ang may akda ng pagpipinta na ito ay hindi kilala, ang gawaing ito ay talagang isang magandang bagay. Napaka-collectible pa naman. Madali para sa iyo na ibenta ito, ngunit hindi madaling makahanap ng ganoong trabaho. Sabi ng matanda, at tumanggo rin si matandang Feng sa tabi niya bilang pagsang-ayon. Medyo kapos ako ngayon, kaya ibebenta ko. Sabi ni Huang Feng. Tumanggo ang dalawang matanda. Dahil sinabi iyon ni Huang Feng, hindi na siya nakumbinsi ng dalawa. Gayunpaman, hindi pinaniwalaan ng dalawa ang paliwanag ni Huang Feng tungkol sa pinagmulan ng painting na ito. Sa totoo lang, naguguluhan din silang dalawa. Batay sa teknik at teknik na ipinakita sa pagpipinta na ito, ang may akda ay hindi dapat isang hindi kilalang tao. Maaaring ito ay isang pseudonym. Malalim ang pagkakaintindi nilang dalawa sa calligraphy at painting, pero hindi nila alam ang kakaiba nito. Alam din ni Huang Feng ang kanilang mga pagdududa tungkol sa may akda, ngunit hindi niya masabi sa kanila ang totoo. Hindi niya masasabi na ang may akda ay hindi mula sa space-time na ito, ngunit isa pang space-time, di ba? Baka tretuhin siya ng dalawang matanda bilang tanga. Dahil napagpasyahan mong ibenta ito, hindi ka namin pipigilan. Maaari akong kumatawan sa Baolai Pavilion at mag-alok sa iyo ng 500,000 yuan para sa pagpipinta na ito, sabi ni Old Feng. Nang marinig ni Huang Feng ang presyong ito, natuwa siya. Naabot na ang presyong ito, at lumampas pa sa presyong gusto niya. Nang papayag na siya, narinig niyang sinabi ng matanda, "Bata, huwag kang padalos-dalos sa pagsang-ayon. Sa loob ng 2 araw, magsasagawa ng auction ang Jiaxing Auction House. Maari mong dalhin ang painting na ito doon para makilahok sa auction. Dapat itong may benta sa magandang presyo. Old Kyo, hindi kita hiniling na pumunta dito para sirain ang palabas ko," nakangiting saway ni Old Feng sa kanya. Ang matandang lalaki, si Old Kyo, na binanggit ni Old Man Feng, ay walang pakialam na nagsabi, "Ang iyong Baolai Pavilion ay napakalaki, ngunit wala kang pakialam kahit isang bagay." Gayunpaman, sa tingin ko ang nakababatang kapatid na ito ay talagang nangangailangan ng pera. Bukod dito, makikita mo lamang ang tunay na halaga ng item na ito sa auction. "Oh, ikaw," nakangiting sabi ni Old Feng. Sa totoo lang, wala talaga siyang pakialam. Bagamat isa siyang appraiser sa Baolai Pavilion, hindi siya kabilang sa Baolai Pavilion. Ang tanging dahilan kung bakit siya narito ay dahil gusto niyang makakita ng lahat ng uri ng kaligrapya at mga painting. Bukod dito, tama si Old Kyo. Napakaraming bagay ang pumapasok at lumabas sa Baolai Pavilion, araw-araw.
Wala silang pakialam sa isang bagay na nagkakahalaga ng 500,000 yuan. Pero hindi ako masyadong pamilyar sa auction house. Awkward na sabi ni Huang Feng. Maaari niyang dalhin ang painting na ito sa auction house, ngunit ang auction house ay hindi madaling sumang-ayon dito. Kailangang magkaroon ito ng sapat na halaga. Bagamat humingi si Old Feng ng 500,000 yuan, ang mga antik ay may iba't ibang halaga sa mata ng iba't ibang tao. Maaaring isipin ng iba na ang kanyang pagpipinta ay hindi nagkakahalaga ng 500,000 yuan, kaya mas magiging imposible na ito ay ma-auction. Bukod dito, kahit na ito ay nagkakahalaga ng 500,000 yuan, maaaring hindi ito sapat upang ma-auction. Binata, kung nagtitiwala ka sa akin, matutulungan kita, sabi ni Old Kyo. Sabi ni Old Master Kyo. Wala na siyang ibang iniisip. Nang bigla siyang makakita ng isang bagay na hindi pa niya nakikita noon, ngunit talagang mabuti, nagkusa siyang gumawa ng isang bagay. Maraming salamat, Lolo Kyo, nagmamadaling sabi ni Huang Feng. Kinawayan ng matandang Kyo ang kanyang kamay. Wala siyang pakialam. Nandito lang siya. Bukod dito, nagustuhan niya ang pagpipinta na ito. Gayunpaman, kahit na gusto niyang pahalagahan ang mga antigo, bihira siyang gumastos ng labis na pera sa mga ito. Sa makatuwid, kahit na nagustuhan niya ito, hindi niya hiniling na bilhin ang pagpipinta ni Huang Feng. Pagkatapos noon, tinulungan ni Old Kyo si Huang Feng na makipag-ugnayan sa kabilang partido. Mukhang kilala ng kabilang partido si Old Kyo at pumayag silang dalhin ni Huang Feng ang painting sa auction house bukas. Kabanata 177. Pagkatapos umalis sa Baolei Pavilion, si Huang Feng ay nasa mabuting kalagayan. Kung maipagbibili sana ang painting sa halagang 500,000, nasisiyahan na siya. Pagkatapos ng lahat, ang pagpipinta ay isa lamang sa maraming bagay, at marami pang ibang bagay sa kahon ng imbakan. Sa makatuwid, kahit na hindi malutas ng 500,000 ang problema sa harap niya, si Huang Feng ay lubos na nasisiyahan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Old Master Kyo, na hindi pa niya nakilala, ang magkukusa para tulungan siyang makipag-ugnayan sa auction house. Nagulat ito kay Huang Feng. Kahit na hindi pa siya nakakapunta sa isang auction house, alam niya ang tungkol dito. Karaniwan, kapag nailagay na ang isang item para sa auction, ibebenta ito sa presyong mas mataas kaysa sa orihinal na halaga nito. Sa makatuwid, ang pagpipinta ng calligraphy na ito na tinatansya ni Old Master Feng na nagkakahalaga ng 500,000 ay ibebenta sa presyong mas mataas kaysa sa orihinal na halaga nito. Kung gaano ito kataas, hindi sigurado si Huang Feng. Depende ito sa kung interesado o hindi ang sinumang dumalo sa auction sa pagpipinta na ito, o kung gaano sila kainteresado dito. Pagkatapos nito, iminungkahi ni Huang Feng na ituring ang dalawang matandang amo sa isang pagkain upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Gayunpaman, tumanggi ang dalawang matandang amo. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay hindi masyadong pamilyar sa kanila, kaya hindi siya nagpumilit. Gayunpaman, nais ni Huang Feng na palalimin ang kanyang relasyon sa dalawang matandang amo. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang kahon ng imbakan, kaya dapat na makakuha siya ng maraming katulad na mga item sa hinaharap. Sa kanyang relasyon sa antique shop, mas magiging convenient para sa kanya na ibenta ang mga bagay na gusto niya sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang mga auction ay hindi masyadong karaniwan. Sa pagkakataong ito, maswerte na lang siya na na-encounter niya ito. Sa makatuwid, si Huang Feng ay magkakaroon ng maraming pakikipag-ugnayan sa Baolei Pavilion sa hinaharap. Sa makatuwid, kailangan niyang panatilihin ang relasyong ito. Pagkatapos umalis sa Baolei Pavilion, tiningnan ni Huang Feng ang oras. Gabi na, kaya naghanda siyang pumunta sa lugar kung saan niya inayos na makipagkita kay Suyamo. Sa oras na ito, si Suyamo ay nasa kanyang silid, nag-aalala tungkol sa isang tumpok ng mga damit. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Huang Feng tungkol sa hapunan ngayon. Gayunpaman, binigyan niya ito ng malaking kahalagahan at itinuring ito bilang kanyang unang petsa. Kaya naman, ayaw niyang maging pabaya sa lahat ng aspeto. Si Suyamo ay karaniwang hindi masyadong magaling magbihis. Kadalasan ay nakasuot siya ng mga uniforme. Sa opisina, ngunit ang katabi ni Xi Mengjiao ay may talento sa lugar na ito. Gayunpaman, kung alam niyang nag-aalala siya tungkol sa mga damit para sa hapunan sa gabi, ano ang iisipin niya?
Pagkatapos tumingin sa paligid, sa wakas ay pumili si Suyamo ng puting damit na may ilang puntes. Pagkasuot nito, para siyang puro college student na kakalabas lang ng school. Imposibleng sabihin na nagtrabaho siya ng ilang taon. Pagkatapos noon, umupo ulit si Suyamo sa harap ng salamin at nagsimulang mag-makeup. Habang ang mga damit na pinili niya sa pagkakataong ito ay nakahilig sa kadalisayan, naglagay lamang siya ng light makeup. Gayunpaman, siya ay mas matulungin kaysa karaniwan. Nako, malapit na ang oras. Pagkatapos maglagay ng make-up ni Suyamo, tiningnan niya ang oras. Hindi ko na malayang malapit na pala ang napagkasunduang pagpupulong. Mabilis na kinuha ni Suyamo ang kanyang bag at aalis na sana. Nang lumabas si Suyamo sa silid, lumabas din si Exie Mengjao, nakatabi. Nang makita niya ang hitsura ni Suyamo, halatang natigilan siya. Ate Yamo, ang ganda-ganda mo ngayon. Bakit hindi ako pwedeng maging lalaki? Kung ganoon, talagang papakasalan kita, sabi ni Exie Mengjao. Nakulat ka na naman, sabi ni Suyamo habang sinusuot ang kanyang sapatos. Gayunpaman, tiningnan ni Exie Mengjao si Suyamo mula ulo hanggang paa at biglang sinabi, Hoy, Sister Yamo, mukhang hindi tama ang iyong damit. Ganun ba? Anong mali? Anong mali? Si Suyamo ay orihinal na walang gaanong tiwala sa pagpili ng kanyang damit para sa gabi. Ngayong sinabi iyon ni Exie Mengjao, mas lalo siyang kinabahan. Haha, Sister Yamo, nagsinungaling ako sa iyo. Napakaganda mo ngayong gabi. Kahit sinong lalaki ang makakita sa iyo, hindi niya maaalis ang tingin niya sa iyo, sabi ni Exie Mengjao. Inilibot ni Suyamo ang kanyang mga mata sa kanya at nagpatuloy sa pagsusuot ng kanyang sapatos. Ate Yamo, sabihin mo lang sa akin kung sino ang kamiting mo ngayong gabi. I am so curious now. I don't know who is so charming that Sister Yamo values him so much. I never seen you take a date so seriously. Dati, noong inayos ka ng pamilya mo na mag-blind date, hindi rin kita nakitang magdamit ng maingat, sabi ni Exie Mengjao. I can't be bothered with you. Aalis na ako, sabi ni Suyamo at diretsyong umalis. Bagamat gustong sumama ni Exie Mengjao, nakipag-appointment na siya kay Tang Mazo ngayong gabi. Bukod dito, magkakaroon din ng ilang iba pang mayayamang tagapagmana ng ikalawang henerasyon. Kaya naman, kahit na curious siya, hindi nararapat na sumama siya. Sa pagbabalik ni Ate Yamo, tiyak na tatanungin ko siya ng maayos. Nako, hindi na babalik si Ate Yamo mamayang gabi ha. Well, hindi ganoong klaseng tao si Sister Yamo. Gayunpaman, narinig ko na ang isang babaeng umiibig ay may negatibong IQ. Si Ate Yamo na matalino, hindi rin magiging tanga. Napaisip si Exie Mengjao sa sarili. Maya-maya, nang makita niyang maggagabi na ay lumabas na rin siya ng bahay. I'm sorry kung natagalan ako. Kahit nagmamadali si Suyamo, medyo late pa rin siya pagdating sa lugar. Ayos lang, maaga ako, sabi ni Huang Feng. Bagamat hindi niya naranasan ang makipag-date sa isang babae ng mag-isa, tila madalas na nahuhuli ang mga babae sa pakikipag-date, lalo na ang mga magagandang babae. Bago lumabas, kakailanganin nila ng maraming oras para mag-makeup. Siyempre, ang hapunan na ito ay hindi itinuturing na isang petsa sa puso ni Huang Feng, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang mental na paghahanda na maghintay para sa kabilang partido. Bukod dito, ang hitsura ni Suyamo ay talagang nagpaningning sa mga mata ni Huang Feng. Ni hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Natural na naramdaman ni Suyamo ang titig ni Huang Feng at medyo masaya. Naisip niya na hindi nasayang ang kanyang mga pagsisikap. I don't know what you like to eat, kaya hindi ako umorder. You can order. Ibinigay ni Huang Feng ang menu kay Suyamo at sinabi. Ang kanyang kasalukuyang restaurant ay isang mid-range na Chinese restaurant. Hindi niya piniling pumunta sa isang Western restaurant. Gayunpaman, iniisip ang pagkakakilanlan ni Suyamo, hindi nahiya si Huang Feng na pumili ng masamang restaurant. Walang pakialam si Suyamo kung saan pinili ni Huang Feng na kumain. Sa totoo lang, kumain na siya sa maraming magagandang restaurant. Wala siyang pakialam dito. Kinuha ang menu sa kamay ni Huang Feng, casual na umorder si Suyamo ng ilang pinggan at tinapos ito. Nagpatuloy si Huang Feng sa pag-order ng ilan pang pagkain at nakangiting sinabi, nagtitipid si President Su para sa akin. Hindi naman mahal ang presyo ng restaurant na ito. Kayang-kaya ko pa rin.
Di ba sabi mo noon hindi mo kayang bayaran ang renta? Ngayon ay may pera ka na para tretuhin kami. Gusto mo gamutin kita? Nakangiting sabi ni Suyamo. Paano iyon? Kamakailan lamang, nagnenegosyo ako at kumita ng kaunti. Hindi naman ako masyadong kapos sa pera. Sabi ni Huang Feng. Kabanata 178. Tumango si Suyamo at hindi nagtanong kung anong negosyo ang ginagawa ni Huang Feng, bagamat sobrang curious siya. Tama, ito ay para sa iyo. Matapos ibigay ang menu sa waiter, lumabas si Huang Feng at ibinigay ang brocade box na matagal nang inihanda kay Suyamo. Ano, hindi ka agad kinuha ni Suyamo, ngunit nag-aalinlangan siyang nagtanong. Malalaman mo kapag binuksan mo ito, sabi ni Huang Feng. Nag-alinlangan si Suyamo. Hindi si Huang Feng ang unang tao ng opposite sex na nagbigay sa kanya ng regalo. Sa katunayan, sa loob ng napakaraming taon, napakaraming regalo ang natanggap niya mula sa opposite sex. Mula sa maliliit na bulaklak, love letter, alahas, sports car, lahat ng uri ng mga bagay, ngunit hindi niya ito tinanggap sa huli. Nang makita ang brocade box na ito, bagamat hindi pa ito nabubuksan, nahulaan ni Suyamo na dapat mayroong alahas sa loob, ngunit hindi niya alam kung kwintas, singsing, o hikaw. At ang mga ganitong uri ng mga bagay, na ibinigay ng kabaligtaran na kasarian, ay palaging may ilang mga espesyal na kahulugan sa maraming mga kaso. Huwag ka nang masyadong mag-isip. Gusto ko lang magpasalamat sa mga damit na binigay mo sa akin last time. May gusto din akong ibigay sa iyo ngayon. Nakita rin ni Huang Feng na tila medyo komplikado ang iniisip ni Suyamo, kaya nagpaliwanag siya. Hindi mo ba ako pinagkainan bilang pasasalamat? Sabi ni Suyamo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nang marinig niya ang paliwanag ni Huang Feng, medyo nadismaya siya sa kanyang puso. At, nasabi ko na nga yung last time ay originally for my friend, pero nag-abroad lang siya. Sayang itapon, kaya binigay ko na. Wala kang pambili para sa akin. Bagay ko lang pwede gamitin ng mga babae, at sa mga babae, ako ang pinakapamilyar sa'yo. Kung ayaw mo, itatapon ko na lang. Sabi ni Huang Feng. Tumalon ang puso ni Suyamo. Ako ang pinakapamilyar na babae kay Huang Feng. Mukhang hindi ko pa nakikitang malapit si Huang Feng sa sinumang babae sa kumpanya, at kadalasan ay wala siyang kaibigan ng opposite sex. Bahagyang natuwa si Suyamo at sinabing, sayang itapon mo. Ibigay mo sa akin. Sabi ni Suyamo habang binubuksan ang kahon. Gayunpaman, sa susunod na sandali, siya ay natigilan. Napakaganda. Hindi masyadong nagulat si Huang Feng, dahil noong una niyang nakita ang pendant, ganoon din ang reaksyon niya. Bukod dito, siya ay isang tao, na nagpakita kung gaano kaganda ang bagay na ito. Ang mga mata ni Suyamo ay lubos na naakit sa pendant sa brocade box. Gayunpaman, mabilis siyang nag-react. Hindi dapat mura ang bagay na ito, at alam din niya ang sitwasyon ni Huang Feng. Nakapunta na rin siya sa lugar ni Huang Feng dati. Sa kanyang kondisyon, ang pagbili ng bagay na ito ay magiging masyadong mahal. Ang dahilan kung bakit kinuha ni Suyamo ang brocade box na ito noon ay naisip niya na ang mga bagay sa loob ay ordinaryong alahas lamang. Hindi niya akalain na mahal pala iyon. Ang pangunahing dahilan ay ang hangarin ni Huang Feng. Gayunpaman, ngayon ay tila ang bagay ni Huang Feng ay hindi kasing mura ng inaakala niya. Hindi ko kaya. Itinulak ni Suyamo ang brocade box kay Huang Feng. Bakit? Hindi mo gusto? Tanong ni Huang Feng. Of course not. I think it's too expensive. Umiling si Suyamo at sinabing, paano ito mahal? Ang bagay na ito ay hindi masyadong nagkakahalaga. Ito ay mas mura kaysa sa mga bagay na ibinigay mo sa akin noong nakaraan. Sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, ang presyo ng pendant na ito ay halos kapareho ng halaga ng mga bagay na ibinigay sa kanya ni Suyamo noong nakaraan. Noong binigyan kita ng mga bagay noong nakaraan, hindi ko naisip na hilingin sa iyo na ibalik ang anumang bagay. Gusto ko lang harapin ang mga bagay na iyon. Sinabi ni Suyamo, at hindi dapat mura ang iyong pendant. Pagkatapos noon, tumingin ulit siya sa pendant. Si Suyamo ay nakakita ng maraming alahas mula noong siya ay bata pa dahil sa kanyang pamilya. Kaugnay nito, mayroon din siyang kakayahan na manghusga. Madali itong sinabi ni Huang Feng, ngunit hindi mura ang presyo ng pendant na ito. Para sa mga perlas na lumiliwanag sa gabi, at mga katulad nito, bagaman mayroong 12 dosenang o daan-daang mga ito,
mayroon ding 10,000, daan-daang libo, at kahit milyon-milyon ang mga ito. Kung ang isa ay hindi pamilyar dito, ang karaniwang tao ay hindi magagawang makilala ito. Gayunpaman, malinaw na may kaunting paningin si Suyamo sa bagay na ito. Kung sasabihin ko bang hindi ako gumastos ng pera, maniniwala ka ba? Sabi ni Huang Feng. Umiling si Suyamo. Tila, hindi siya naniwala. Naisip niya na sinabi ito ni Huang Feng para tanggapin niya ang pendant na ito. Sa katunayan, si Huang Feng ay talagang hindi gumastos ng pera. Well, maniwala ka man o hindi, halatang babae lang ang suot nitong bagay. Kung ayaw mo, itatapon ko na lang. Hindi masyadong nagpaliwanag si Huang Feng dahil hindi niya ito maipaliwanag. Maaari siyang magsinungaling o sabihin ang pagkakaroon ng kahon ng imbakan. Malinaw, ang dalawang pahayag na ito ay hindi masyadong maganda. Pagkatapos makinig sa mga salita ni Huang Feng, inilibot ni Suyamo ang kanyang mga mata sa kanya. Ang pahayag na ito ay katulad ng sinabi nito sa kanya noong nakaraan. Ngayon, hindi niya inaasahan na gagamitin talaga ito ni Huang Feng sa kanya. Nakita rin ni Huang Feng ang namumungay na mga mata ni Suyamo at walang pakialam na nagkibit balikat. It's really not worth much. Kung hindi mo tatanggapin, mapapahiya ako. This is the first time I gave a girl something. Talaga, hindi naniwala si Suyamo. Siyempre, kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Liang Zi. Nako, yung guy na nakilala natin sa Belmont last time. We are buddies. He can prove it. Mataimtim na sinabi ni Huang Feng. Well, tinatanggap ko. Nag-alinlangan si Suyamo at sinabing, ngunit, ito ba ay itinuturing na panunuhol sa pinuno? Pagkatapos nun, tumawa siya. Oo naman, naging manager lang ako. Kung gusto kong umupo ng steadily, syempre, I have to please the leader. Natawa din si Huang Feng. Sa oras na ito, nagsimulang ihain ang mga pinggan. Kumain ang dalawa at nagkwentuhan. Para sa halaga ng pendant, talagang walang pakialam si Suyamo. Bagamat mukhang mahal ang pendant na ito, nakatanggap siya ng mga bagay na mas mahal kaysa rito noon. Hindi naman sa ayaw niyang tanggapin iyon. Ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang pagkakataong ito, ay dahil ang kabilang partido ay si Huang Feng. Ito ang unang pagkakataon na binigyan siya ni Huang Feng ng isang bagay. Natural na ayaw niyang tanggihan ito. Tama, anong ginawa mo? Yumaman ka ba kamakailan? Tanong ni Suyamo. Ayaw niyang magtanong noong una, ngunit halatang walang kahihiyan si Huang Feng. Bukod dito, kaya niyang magbigay ng ganoon kamahal na bagay. Obviously, kumita talaga siya. Bagamat sinabi ni Huang Feng na hindi gaanong magastos ang pendant, hindi ito pinaniwalaan ni Suyamo. Well, sekreto lang muna. Sabi ni Huang Feng dahil hindi niya alam kung paano ito sasabihin. It's so mysterious. Forget it if you don't want to say it. However, you are rich. Don't tell me you want to leave the company. Casual na tanong ni Suyamo. Kabanata 179. Nang marinig ni Huang Feng ang mga salita ni Suyamo, siya ay natigilan. Dati, hindi niya talaga naisip na umalis sa Changzhou Group. Kung tutuusin, mas maganda ang treatment dito kaysa sa dati niyang pinagtatrabahuan. Natural, nag-aatubili siyang umalis. Matapos niyang makuha ang storage box, hindi na niya ito masyadong inisip. Sa oras na iyon, ang kahon ng imbakan ay hindi nagdadala sa kanya ng maraming pera. Kaya lang niyang hintayin ang kanyang sweldo. Gayunpaman, ito ay naiiba sa kalaunan. Una, ang storage box ay nagdala sa kanya ng 2 night luminescent pearls, na medyo mahalaga. Tapos, may painting. Tinatansya ng Baoli Pavilion, na nagkakahalaga ito ng 500,000 yuan. Dapat mas sulit ito sa auction. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi mahalaga. Kahit na mayroon siyang mga bagay na ito, hindi niya naisip na umalis. Ito ay dahil ang mga bagay na ito ay isang beses na deal. Kung ibinenta niya ang mga ito, wala na sila. May trabaho pa siyang pinagtatrabahuhan. Bukod dito, hindi nakakapagod ang trabahong ito. Gayunpaman, ang booklet na nahanap niya ngayong hapon ay nagpaisip kay Huang Feng na umalis sa kumpanya sa unang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, kung ang bagay na iyon ay ginamit ng maayos, maaari itong patuloy na kumita ng pera. Maaari itong magamit para sa kanyang karera sa hinaharap. Kung gusto niyang gumawa ng mga bagay na iyon, kailangan niyang umalis sa kumpanya at bumili o magrenta ng isang pabrika upang makagawa ng mga ito.
Kung ganoon, wala siyang oras para magtrabaho. Ang kanyang enerhiya ay gugugol sa paggawa at pagbebenta ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya. Ano, hindi ka naman talaga aalis di ba? Nang makita ni Suyamo ang reaksyon ni Huang Feng, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nag-aalalang tanong niya, sa kanyang puso, halatang ayaw niyang umalis si Huang Feng. Well, I want to say that I have this idea. Pwede ba? Maingat na tanong ni Huang Feng. Siyempre hindi. Direktang tumanggi si Suyamo. Kakapirma mo lang ng kontrata kaninang hapon. Don't tell me gusto mong umalis agad. Speaking of the contract, I still have some doubts. Bakit ka pumirma ng kontrata? Tinanong ni Huang Feng ang mga pagdududa sa kanyang puso. Hindi ba dahil natatakot kang makaharap sa ganitong sitwasyon? Gayunpaman, nag-aalala kami na baka ma-poach ka ng ibang mga kumpanya, kaya pumirma kami ng bagong kontrata at nagtakda ng parusa para sa paglabag sa kontrata. Medyo mataas ang parusa, sabi ni Suyamo. Hindi narinig ni Huang Feng na, kami, ang sinabi niya sa halip na, ako. He just said with some surprise, I'm not a special talent. How can other companies poach me? Nandito ka pa, pero gusto mo pang umalis. Sabi ni Suyamo. Siyempre, hindi niya masasabi na ayaw niyang umalis si Huang Feng, kaya ginawa niya ito. Kung bakit ginawa ito ni Xi Mengzhao, kahit siya ang nagkusa na imungkahi ito, hindi masyadong malinaw si Suyamo tungkol dito. Hindi nakaimik si Huang Feng. Ito ay masyadong maraming pagkakataon. Nahanap ko lang ang booklet nang makauwi ako pagkatapos pumirma sa kontrata. Kung nahanap ko ito ng mas maaga, hindi na ako muling pumirma sa kontrata. Gayunpaman, binasa din niya ang kontrata. Bagamat mataas ang parusa para sa paglabag sa kontrata, hindi ito masyadong mataas. Kung gusto niya talagang umalis, kaya pa niyang bayaran ang penalty para sa breach of contract. Gayunpaman, kapos na siya ngayon sa pera upang makagawa ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya, kaya wala siyang pera upang bayaran ng multa para sa paglabag sa kontrata. Bukod dito, mayroon na siyang magandang relasyon ngayon kay Suyamo. Magkaibigan sila. Kung talagang binayaran niya ang multa para sa paglabag sa kontrata at umalis, tiyak na malungkot si Suyamo. Hindi na sila magiging magkaibigan. Sa pag-iisip nito, sumakit ang ulo ni Huang Feng. Hindi niya naisip ang sitwasyong ito noon. Ngayon, halatang ayaw ni Suyamo na umalis siya. Ano ang dapat niyang gawin? Okay, ayaw mo pang umalis. Honestly be the manager of the security department. Kung gusto mong magpalit ng posisyon, pwede mo akong sabihin. Ako na ang mag-aayos para sa'yo, sabi ni Suyamo. Gusto niyang iwaksi ang ideya ni Huang Feng na umalis. Ngayon ay may paghanga siya sa pananaw ni Xi Mengzhao. Kung hindi dahil sa bagong kontrata, baka umalis na talaga si Huang Feng. Ngayon, bagamat may pera si Huang Feng, hindi pa rin ito sapat para bayaran ang multa para sa paglabag sa kontrata. Siyempre, kung alam ni Suyamo na binago ni Xi Mengzhao ang kontrata at dinagdagan ng malaki ang parusa para sa paglabag sa kontrata, mas hindi siya mag-aalala. Maliban kung tinanggal siya ng kumpanya, hindi talaga makakaalis si Huang Feng. Tumango si Huang Feng. Anyway, wala pa siyang startup funds. Hindi na kailangang magmadaling umalis. Bukod dito, naramdaman niya na kung talagang gusto niyang umalis, talagang hindi hihilingin ni Suyamo ang parusa para sa paglabag sa kontrata mula sa kanya. Nakita ni Suyamo na pansamantalang binitawan ni Huang Feng ang ideya at gumaan ang loob niya. Gayunpaman, ang kanyang puso ay medyo awkward. Pakiramdam niya ay hindi magandang pilitin si Huang Feng na manatili at ipagpaliban ang kanyang pag-unlad. Kung tutuusin, sa kumpanya niya, maliban sa pagiging security guard, parang hindi siya masyadong interesado sa ibang bagay. Hindi niya masyadong naintindihan. Kung ganoon, hindi naging madali para sa kanya ang magkaroon ng magandang development sa kumpanya. Forget it. After a while, after I figure out the relationship between him and me, hindi ko na siya pipilitin na manatili. I can't be selfish and delay his development. Naisip ni Suyamo sa kanyang puso. Naunawaan na niya ngayon na may nararamdaman siya para kay Huang Feng. Gayunpaman, hindi niya mahuhusgahan kung gaano kalakas ang pakiramdam na ito. Bukod dito, hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Huang Feng. Sa makatuwid, ayaw niyang umalis si Huang Feng ngayon. Kung ganoon, maaaring matapos ito sa pagitan nila bago ito magsimula.
Kung si Huang Feng ay nasa kumpanya, kahit papaano ay mas maginhawa para sa kanila na magkita, at magkakaroon ng higit pang mga pagkakataon. Hey! Si Huang Feng at Su Yamo ay nakaupo sa tabi ng bintana. Nang dumungaw siya sa bintana, nakita niya ang isang pamilyar na figure. Anong problema? Tumingin din si Su Yamo sa bintana, ngunit wala siyang nakita. Wala lang, may nakita akong baliw na babae. Sinabi ni Huang Feng na ang taong ngayon lang niya nakita ay ang babaeng hamarang sa kanyang daan sa gilid ng football field ngayon. Baliw na babae. Tumingin muli si Su Yamo sa bintana na may kaunting pagdududa, ngunit wala pa rin siyang nahanap. Well, huwag na nating pakialaman siya. Ituloy natin ang pagkain, sabi ni Huang Feng. Tang Mazo, I say, you are really bored out of your mind. You came from so far away just to watch a amateur football game. Sabi ni Exi Mengjiao sa katabi niyang dilag habang naglalakad. Ang kagandahang ito ay si Tang Mazo, na nagmula sa kapital ngayon. Magkasing edad lang sina Tang Mazo at Exi Mengjiao, ngunit mukhang mas mature at kaakit-akit siya kaysa kay Exi Mengjiao. Ang kanyang malalaking mata na puno ng tubig ay palaging puno ng pagmamahal. Parang nanliligaw siya sa kung sino man ang tingnan niya. Coupled with her angelic face and devilish figure, along the way, marami ng lalaking pinarusahan ng mga girlfriend nila dahil sa pagtitig sa kanya. Kabanata 200. Vixen. Napansin din ni Exi Mengjiao ang sitwasyon at sinabi sa mahinang boses. Bagamat napakaganda rin niya, hindi siya kasing sexy at kasing turn ni Tang Mazo. Kaya kasi, charming ako. You're just an immature little girl. Walang kwenta ang may inggit. Nakangiting sabi ni Tang Mazo. Kinindatan pa niya ang isang lalaking dumaan. Hindi naman siguro inaasahan ng lalaki na magkakaroon ng ganoong romantikong enkwentro. Nadapa siya at muntik ng mahulog. Napangiti si Tang Mazo. Sa pagkakataong ito, malapit nang malaglag ang mga mata ng lalaki sa kanilang mga saksakan. Kung gusto mong manligaw ng isang lalaki, huwag mong gawin sa harap ko. Nakakainis, sabi ni Exi Mengjiao. Hindi ako nanliligaw. Masyado lang akong charming. Walang pakialam si Tang Mazo sa hindi pagkagusto ni Exi Mengjiao. I really regret inviting you to dinner. Kung alam ko, pupunta ako para samahan si Sister Yamo, malungkot na sabi ni Exi Mengjiao. Nang banggitin ni Exi Mengjiao si Su Yamo, naisip ni Tang Mazo ang pamilyar na figure na nakita niya ngayon. May oras si Ate Yamo para samahan ka. Si Su Yamo ay mas matanda ng ilang buwan kay Tang Mazo, kaya kinailangan ni Tang Mazo na tawagan ang kanyang kapatid. Anong ibig mong sabihin? Hindi naintindihan ni Exi Mengjiao ang kahulugan ni Tang Mazo at nagtanong. Nothing. I mean, you little girl, walang nagmamahal sa'yo. Wala ring manliligaw si Ate Yamo. Sabi ni Tang Mazo. Ikaw ang hindi mahal. Maraming manliligaw, malungkot na sabi ni Exi Mengjiao. Gayunpaman, maraming manliligaw, ngunit hindi niya tinanggap ang alinman sa mga ito. Wala sa kanila. Tanong ni Tang Mazo, mali ba ang nakita niya ngayon? Sa tingin ko, sabi ni Exi Mengjiao, pero, si Sister Yamo parang nasa kakaibang sitwasyon kamakailan. Talagang lumabas siya para kumain kasama ang isang lalaki ngayon. Talagang kumain siya kasama ang isang lalaki ng mag-isa. Hindi pa ito nagawa ni Sister Yamo dati. Oh, tama, humingi pa siya sa akin ng tawad sa iyo at sinabing I treat kanya sa hapunan bukas ng gabi. Kaya hindi ako nagkamali ng nakita, sabi ni Tang Mazo sa sarili. Ano, hindi malinaw na narinig ni Exi Mengjiao ang kanyang sinabi. Wala lang, tara na. Hindi binanggit ni Tang Mazo na ngayon lang niya nakita si Su Yamo na kumakain kasama ng isang lalaki sa katabing restaurant. Akala niya mali ang nakita niya. Paano makakain si Su Yamo sa ganoong restaurant na mag-isa kasama ang isang lalaki? Ngayong narinig niya ang sinabi ni Exi Mengjiao, sigurado na siya. Gayunpaman, si Tang Mazo ay nagsimulang maging interesado sa lalaking nakaupo sa tapat ni Su Yamo. Bagamat si Su Yamo ang may pinakamagaling na init ng ulo sa kanilang tatlo at palakaibigan sa lahat, hindi ito nangangahulugan na madali siyang malapitan at habulin. Sa katunayan, sa ilang aspeto, si Su Yamo ang pinakamahirap lapitan sa kanilang tatlo. Siya ay mukhang palakaibigan sa panlabas, ngunit sa kanyang puso, naglagay siya ng isang linya ng depensa laban sa mga taong sadyang nagtangkang lumapit sa kanya.
At ngayon, si Suyamo ay talagang nakikipag-date sa isang lalaki. Si Tang Mazo ay likas na mausisa, tungkol sa pagkakakilanlan ng kabilang partido. Gayunpaman, dahil kumakain sila sa naturang restaurant, halatang hindi masyadong maayos ang pamilya ng lalaki. Talagang kawili-wili, naisip ni Tang Mazo sa sarili. Hoy, huwag kang magmadaling umalis. Tinanong lang kita kung bakit hanggang Jiangzhou ka pa pumunta. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hinabol ni Exi Mengzhou si Tang Mazo at nagpatuloy sa pagtatanong. Dati, gusto kong makita kang nagpapakatanga, ngunit ngayon nalaman kong may mas malaking gantimpala ako, nakangiting sabi ni Tang Mazo. Ang kanyang ngiti ay medyo hindi mabata, kahit para sa isang babaeng tulad ni Exi Mengzhou. Vixen, muling sabi ni Exi Mengzhou. Nakalimutan niyang tanungin si Tang Mazo kung ano ang mas malaking reward niya. Pumasok silang dalawa sa katabing hotel. May ilang kakilala sa loob na naghihintay na. Paano na? Sasabihin mo ba sa akin o hindi? Panipi, sa madilim na basement, may mahinang daing. Ang tunog na ito ay ginawa ni Brother Biao. Sa panahong ito, siya ay pinahirapan ng husto. Walang lugar sa kanyang katawan na buo pa rin. May mga marka ng letigo sa lahat ng dako. Kung hindi dahil sa ayaw ng mga taong ito na mamatay siya, malamang hindi siya makakapit. Ako, hindi ko talaga alam kung sino yang Kuya Wolf na yan. Kahit matalo mo ako, hindi ko alam. Narinig ang mahinang boses ni Kuya Bean. I beg you, let me go. Hindi ko talaga alam. Umupo si Uncle Lee sa stool at nakakunot ang noo habang nakatingin kay Kuya Bean. Si Lin Zikheng ay nakatayo sa tabi niya, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi malinaw na nakikita. Tio Lee, baka hindi talaga niya alam. Ang taong ito ay natatakot sa sakit at kamatayan. Kung alam niya, matagal na niyang sinabi iyon, bulong ni Lin Zikheng sa tenga ni Uncle Lee. Hindi mahahalata na tumanggo si Uncle Lee. Matapos maunawaan ang karakter ni Brother Biao, bagamat hinamak niya ang ganitong uri ng tao na lumabas at makisalamuha, ito ay talagang isang taong walang ilalim. Takot din siya sa kamatayan. Kung alam niya talaga, siguradong umamin na siya. Gayunpaman, bagamat nakumpirma na hindi niya alam, imposibleng palayain siya. Kung tutuusin, naghihintay pa rin ang pamilya Tong ng balita ng kanyang pagkamatay. Ilang beses na rin siyang hinimok ni Tong Zian. Papuntahin mo siya, casual na sabi ni Uncle Lee. Para siyang pumapatay ng manok. No, you can't kill me. I don't want to die. I still want to die. I've told you everything I know. Please let me go. I promise to leave Jiangzhou and Qing province immediately. I don't want to die. Narinig ni Brother Bean ang mga salita ni Uncle Lee at agad siyang natakot at napaluha. Siya ay hindi isang taong may gulugod. Lalo siyang natakot sa kamatayan. Noong una siyang lumabas para makisalamuha, marahil hindi siya natatakot. Gayunpaman, pagkatapos na tamasahin ang isang magandang buhay, siya ay labis na natakot. Gayunpaman, walang epekto ang kanyang pagmamakaawa. Lumapit sa kanya si Lin Zikheng at ibinaba siya mula sa nakabitin na lubad. Pagkatapos, tinakpan niya ang kanyang bibig at ilong gamit ang kanyang dalawang kamay, naghahanda upang masuffocate siya. Halatang alam ni Kuya Bean ang sitwasyong ito. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para lumaban. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay hindi kasing lakas ni Lin Zikheng. Sa panahong ito, siya ay patuloy na pinahirapan. Wala na siyang gaanong lakas. Dahil dito, hamina at hamina ang lakas ng kanyang pakikibaka habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Lin Zikheng na may mukha na puno ng ayaw, ngunit si Lin Zikheng ay hindi nagpakita ng anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa huli, nalulunok na lamang ni kapatid na Biao ang kanyang huling hininga ng ayaw. Kumuha ka ng taong magtapon ng katawan niya. Sabi ni Uncle Lee, kumusta ang investigasyon sa clubhouse? Ang figure niya lang ang nakikita namin, pero hindi namin nakikita ang mukha niya. Bukod dito, hindi naaalala ng mga tao sa clubhouse ang hitsura ng taong ito. Maraming tao ang pumapasok at lumalabas sa clubhouse araw-araw. Pero, sinabi ng dalawang babae na nang pumunta sila sa pribadong silid niyang Master Tung, may nadaanan silang kakaibang lalaki. Ang taong iyon ay patuloy na naglalakad na nakayuko. Sa mga oras na iyon, maaaring hindi na nila iyon iniisip, si Wolf. Lumapit si Zikheng kay Uncle Lee at nagulat.